Paano kung ang taong pinagkakatiwalaan ng buong subdivision ay siya palang may masamang balak na saktan at kikitil sa buhay mo? Ngayong araw, bago natin talakayin ang krimen, gusto ko munang kilalanin natin ang isang napakasipag, napakamalikhain at napakabait na independent artist bago siya naging paksa sa mga balita noong dulo ng taong 2021. Sino nga ba si Mayta Belen? Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Si Mayta ay 24 na taong gulang pa lamang noong buwan ng Nobyembre taong 2021. Bata pa lamang siya, kakikitaan na siya ng pagiging malikhain. Hilig niya ang sining, ang pagguhit at ang paglikha ng mga bagay na kakaiba. Ngunit hindi lang siya basta nangarap. Ginawa niya ito ng paraan para maisakatuparan. Siya ay naging isang digital artist, graphic designer, pero higit sa lahat ay kilala siya sa online community bilang isang independent clothing designer at online seller. Dahil sa kanyang talento, sipag at kakaibang panlasa sa fashion ay nagkaroon siya ng sarili niyang independent brand. At unti-unting nakilala siya at minahal sa komunidad ng mga lokal na alternative artist sa Pilipinas. Ang mga gawa niya ay mabilis maubos tuwing magkakaroon siya ng tinatawag na drop o bentahan online. Minsan sa loob lamang ng ilang minuto sold out na agad ang mga koleksyon niya dahil sa ganda ng kanyang mga disenyo. Dahil sa lumalago niyang negosyo at sa pagnanais na magkaroon ng sarili at tahimik na espasyo kung saan ay pwede siyang lumikha ng sining nang walang naiistorbo, nagpa siya si Mayta na magrenta ng isang maliit na bahay o apartment sa loob ng isang maayos na subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan. Doon ginawa niyang studio dwelling ang lugar. Ang buong paligid ay napuno ng mga tela, sinulid at mga makina at mga nakasabit na damit na bunga ng kanyang pagod at imahinasyon. Nilarawan si Mayta ng kanyang mga kaibigan at pamilya bilang isang napakamasayahin. Siya ang tipo ng anak at kaibigan na laging handang tumulong at walang anumang inaagrabyadong tao. Ang buhay niya ay umikot sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kaibigan at sa sining na labis niyang minahal. Dahil siya lang ang nagpapatakbo ng kanyang negosyo, si Mayta ay may tinatawag na kakaibang work ethic. Para sa isang independent artist, walang saktong oras ang trabaho. Walang alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Madalas kapag dumarating ang tinatawag na creative spark o kaya kapag marami siyang hinahabol na deadlines para sa mga orders ng customers, inaabot siya ng madaling araw. Normal na sa kanya ang ganong klase ng sistema. Yung habang ang buong subdivision ay natutulog na at tahimik ang gabi, ang kwarto ni Mayta ay maliwanag pa. Isang Sabado, November 27 taong 2021. Lumipas ang madaling araw, sumapit ang umaga hanggang sa lumalim ang buong araw. Sa mundo ng internet kung saan kilala at aktibo si Mayta, napansin ng kanyang mga kaibigan, pamilya at mga kliyente na bigla siyang nawala ng komunikasyon sa mga ito. Para sa isang independent artist and online seller, napakahalaga ng social media at ng cellphone. Palagi siyang mabilis mag-reply sa mga inquiries ng customers. Palagi siyang nag-update sa kanyang mga followers at palagi siyang nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Pero ng araw na yon, simula umaga hanggang hapon, nakakabinging katahimikan ang nagmumula sa kanyang mga accounts. Walang sagot sa mga chat, walang sagot sa mga tawag at walang anumang aktibidades online. Nagsimula nang mabalot ng matinding pag-aalala ang puso ng kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. Hindi normal para sa kanila ang hindi magparamdam sa maghapon, lalo na't alam nilang marami siyang hinahabol na orders para sa kanyang brand. Alam din ng pamilya na mag-isa lamang ito sa kanyang nirerentahang apartment sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya naman habang tumatagal ang oras na walang balita mula sa kanya, lalong lumalalim ang kanilang kaba. Bandang gabi ng Sabado, nagpa siyang pamilya ni Mayta na pumunta mismo sa kanyang subdivision para personal na makita siya. Kasama ang ilang mga otoridad,
Narating nila ang harap ng kanyang apartment. Madilim ang buong bahay. Walang anumang ilaw na nakabukas sa loob. Nakakandado ng mahigpit ang pintuan. Ilang beses silang kumatok at ilang beses nilang tinawag ang pangalan ni Maita sa labas. Pero walang anumang sagot na nagmumula sa loob. Sa puntong ito, alam na ng pamilya na may hindi magandang nangyari sa loob ng bahay. Sa tulong ng mga otoridad, pinilit nilang buksan ang kandado ng pintuan upang makapasok. Nang sa wakas ay mabuksan ang pintuan at mabuksan ang ilaw. Doon na tumambad ang pinakamasakit at pinakamalagim na eksenang pwedeng makita ng isang magulang. Sa loob ng kanyang silid kung saan naroon ang kanyang mga makina at sining natagpuan ang walang buhay na katawan ni Maita. Nakasubsob siya sa sahig, walang suot na pang-ibaba. At halata sa buong paligid ang mga bakas ng matinding kaguluhan. Mga nagbagsakang kagamitan, mga nagkalat na tela at mga indikasyon na nagkaroon ng malaking pakikipagbuno sa loob ng silid bago tuluyang nawala ng buhay ang dalaga. Agad na tinalaga ang lugar bilang isang crime scene at rumisponde ang mga operatiba ng San Jose del Monte Police kasama ang Scene of the Crime Operatives or SOCO upang simulan ang masusing pagsisiyasat. Dito na nagsisimula ang paghahanap ng hustisya, kung saan ang mga ebidensyang iniwan sa dilim ang siyang magtuturo ng taong punot dulo ng lahat ng ito. Matapos mailabas ang mga labi ni Maita mula sa kanyang tahanan, binalot ng matinding lungkot at galit ang buong subdivision. Habang umiiyak ang pamilya at nagtatanong kung sinong demonyo ang gagawa nito sa isang inosenteng dalaga, ay mabilis na kumilos sa mga operatiba ng San Jose del Monte Police at ang SOCO. Ang buong akala ng sospek, nagawa na niya ang isang malinis at perpektong krimen sa dilim. Ngunit hindi niya alam, ang bawat takbang niya noong madaling araw na yon ay nag-iiwan ng mga bakas na unti-unting hihila sa kanya patungo sa likod ng rehas. Sa loob lamang ng 48 oras sa tulong ng siyensya at ng masusing investigasyon, gumuho ang sarswela ng mapagpanggap na gwardya sa pamamagitan ng 4 na matitigas na ebidensyang hindi nagsisinungaling. Nang suriin ng mga eksperto ng SOCO ang bawat pinto, bintana at lagusan ng bahay ni Maita, may isang bagay na agad na pumukaw sa pansin ng mga investigador. Walang anumang bakas ng sapilitang pagpasok o forced entry. Walang sirang kandado. Walang bintanang pinilit buksan. At walang salaming binasag. Para sa mga pulis, napakalinaw ng ibig sabihin nito. Ang taong pumasok sa loob ng bahay ay hindi isang ordinaryong akyat bahay na dumaan sa bubong. Ito ay isang tao na maaaring kusang pinatuloy ni Maita dahil kilala niya ito. O kaya naman ay isang tao na may master key sa mga pasikot-sikot ng mga bahay sa subdivision. At sino pa ba ang may hawak ng ganong klaseng access kundi ang mga gwardyang binabayaran para magbantay? Mabilis na kinuha ng mga otoridad ang mga records ng mga CCTV camera na nakakabit sa mga poste at kalsada malapit sa bahay ng biktima. Nang reviewin ng mga pulis ang footages mula sa madaling araw ng November 27, isang kahinahinalang galaw ang tumambad sa kanila. Ang mismong security guard na si Benji Lopez ay nakitang umaaligid, pumasok at lumabas sa bakuran ng apartment ni Maita. Sa 10 oras ng gabi, isang kilos na labas na sa kanyang opisyal na tungkulin na magpatrolya lamang sa kalsada. Pero ang mas naging malinaw na ebidensya nang lumantad ang isang testigo. Isang utility worker o helper sa subdivision nang lumapit sa mga pulis at nagbigay ng kanyang salaysay. Ayon sa testigo, bago pa man maganap ang krimen ay hayagan siyang inalok at niyaya ni Benji Lopez na pasukin at pagnakawan ang bahay ni Maita dahil alam ng sikyo na mag-isa lamang ang dalaga at maraming mamahaling gadgets para sa kanyang online business. Tinanggihan niya ito dahil sa takot. Ngunit ang testimonya niyang ito ang nagpatunay sa mga pulis na pinagplanuhan at sadyang tinarget ng gwardya ang biktima. Hapon ng Lunes, November 29, 2021,
2 araw matapos matagpuan ang bangkay, formal na pinuntahan at dinakip ng mga pulis si Benji Lopez sa barracks ng mga security guard sa loob din ng subdivision. Nangutusan siyang maghubad ng itaas na bahagi ng kanyang damit para sa physical and medical examination. Doon na lumabas ang pinakamalakas na pisikal na ebidensya. Ang kanyang mga braso, kamay at katawan ay puno ng mga sariwang kalmot, gasgas at pasa. Ayon sa medico legal, ang mga sugat na ito ay malinaw na defense wounds. Mga kalmot na nagmula sa mga kuko ni Mayta Belen habang buong lakas niyang ipinagtatanggol ang kanyang buhay sa loob ng kanyang kwarto. Ang mga kalmot na ito ay nagsilbing selyo ng kanyang krimen. Hindi ito may tatanggi ng anumang alibay dahil ito ay patunay ng direktang pakikipagbuno ng biktima sa oras ng kamatayan nito. Para tuluyang selyuhan ang kaso ay hinalughog ng mga otoridad ng locker at tinutuluyan ng suspect sa barracks. At doon na-recover mismo sa posisyon ni Benji Lopez ang cellphone, laptop na pagmamay-ari ni Mayta Belen. Ayon sa naging takbo ng opisyal na investigasyon ng mga pulis bandang madaling araw ng November 27. Nagpasya si Benji Lopez na isa katuparan ng isang maitim na balak. Dahan-dahan siyang pumasok sa bakuran. Ang buong akala ni Mayta, kung sakali mang narinig niya ang marahang kalabog o yabag sa labas, ay ang gwardya lang na nagpapatrolya para sa kanyang seguridad. Ngunit ang akala niyang tagapagtanggol ay ang siya palang magiging pinakamalaking banta sa kanyang buhay. Pagkabukas ng pinto o pagkapasok ng suspect sa loob ng tahanan ay doon na nagsimula ang gabi ng lagim para sa independent designer. Hindi pagnanakaw lang ang dala ni Benji Lopez sa kanyang mga kamay. Sinalakay niya si Mayta ng walang kaawa-awa sa mismong silid kung saan ito lumilikha ng sining. Base sa naging pagsusuri ng mga medico legal at mga doktor sa labi ng biktima, nalaman na hindi sumuko ng madali si Mayta. Kahit na nagulat siya, kahit na natatakot, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang karangalan. Nakipagbuno siya sa abot ng kanyang makakaya sa loob ng kwartong yon. Kinalmot niya ang braso at katawan ng suspect. Sumigaw siya at sinubukan niyang magpumiglas upang makatakas sa kamay ng mapang-abusong gwardya. Ngunit sa kasamaang palad sa huli ay nanaig ang brutal na karahasan. Hinalay ng suspect ang dalaga sa loob ng sarili nitong tahanan. At matapos ang karumal-dumal na krimen na ito, para matiyak na hindi siya maituturo sa mga pulis, hindi siya makikilala ng mga otoridad at hindi masisira ang kanyang pangalan ay nagpasya ang gwardya na tapusin na ang buhay ni Mayta. Sinakal niya ang leeg ng biktima gamit ang kable na nakuha niya. Buong lakas na pinigilan ang paghinga ng dalaga hanggang sa unti-unting mawala ng hangin at tuluyang malagutan ng hininga si Mayta. Matapos ang pagpatay, para lalong mapagtakpan ang krimen at palabasin na ito ay isang simpleng kaso ng pagnanakaw na nagkataon lang, ginalugad ng sikyo ang buong kwarto ni Mayta. Kinuha niya ang cellphone nito at ang laptop. Mga kagamitan na hindi lang basta gadgets kundi ang mismong buhay ng negosyo ng biktima, kung saan naroon ang lahat ng komunikasyon niya sa kanyang mga kliyente. Matapos niyang makuha ang mga electronic gadgets na ito ay dahan-dahan siyang lumabas ng apartment. Maingat na sinarado ang pintuan upang walang makapansin mula sa labas at bumalik sa kanyang duty bilang gwardya na tila walang anumang nangyari. Iniwan niyang walang buhay na katawan ni Mayta sa sahig. Malamig at napapaligiran ng mga telang naging saksi dahil sa bigat ng mga nakalap na ebidensya. Tuluyan ng gumuho ang pagmamatigas ni Benji Lopez. Sa harapan ng mga investigador, inamin niya ang karumal-dumal niyang ginawa. Inamin niyang pinasok niya ang bahay para magnakaw. Ngunit nang makita niyang gising pa ang dalaga, hinalay niya ito. Sinakal hanggang sa mamatay upang hindi siya maituro. At saka tinangay ang mga gadgets nito. Formal siyang kinasuhan ng robbery with rape and homicide. Habang umuusad ang kaso sa korte, sumabog naman ang matinding galit ng buong bansa. Sa social media nagtrend ang hashtag Justice for Mayta Belen. Ang komunidad ng mga lokal na artist, fashion designers
at mga online sellers sa Pilipinas ay nagkaisa upang isigaw ang katarungan para sa dalaga at upang maglunsad ng mga online fundraiser para sa kanyang pamilya. Naging malaking usapin din sa lipunan ng seguridad sa mga subdivision, kung saan ay mariing kinalampag ng publiko ang mga security agencies na maging mas mahigpit sa pagsusuri sa background ng mga kinukuha nilang tauhan. Ang taong pinagkakatiwala ng mga residente para maging panatag ang kanilang pagtulog ay siya palang naging mapanganib na lobo sa loob ng kawan dahil sa solidong physical evidence sa kuha ng CCTV, sa pahayag ng mga testigo at sa sariling pag-amin ng suspect. Naging mabilis ang takbo ng hustisya sa korte. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Benji Gardo Lopez para sa krimeng robbery with rape and homicide. Siya ay hinatulan ng parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad na parol at kasalukuyang nagdudusa na sa loob ng New Bilibid Prison. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.